Salazar ang nagpapasok ng mga kriminal sa ospital. Ngayon, mapapatanggal ko na talaga si Philip sa ospital. Nasa South Wing sila sa may renovation. Hanapin niyo si Philip Salazar. Tara doon. Go! Sir, kami ng bala rito. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Kung hindi mo tinakbo ang pera namin, hindi tayo magkakagulo. Magpaalam na kayong dalawa sa mundo. Taas ang kamay! Yung babaeng kasama niya, kasama niya ba yun? Siguro, Buti may kaibigan kang ganun eh, no? nakulong din si Doc Philip at doon pa lang sa loob, niligtas siya na buhay ko. Malaki pala ang utang ng loob mo dyan, ha? Balang araw makakaganti rin tayo sa kanila. Sa ginawang pagtatago ni Philip Salazar sa isang presong tumakas, nilagay niya ang buong ospital sa alanganin dahil sa ginawa mo. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo sa amin ang ospital na to? Ba't nilagay lahat ng tao dito? Eh, yung asawa mo, kilala mo ba talaga siya? Kasi sa mga pinaggagawa niya, tingin mo ba mabuti siyang tao? Pagkatapos ng meeting na to, tuluyan ang masisira ang asawa mo sa lahat ng tao. Totoo bang nag-order si Dr. Philip Salazar sa'yo na tumawag ng pulis at i-secure ang ospital? Hindi po. I move na isuspend natin si Philip Salazar. Sa mga sang-ayon, itaas niyo ang mga kamay. Hindi ko kayang mawala ng isang magaling na doktor dito sa ospital. Mag-abstain ako. But the majority has spoken. Suspended until further notice si Dr. Philip Salazar sa ospital. Pakiramdam ko pa ulit-ulit kong binibigo si Dad. Una yung ospital. Tapos yung charity ward. Tapos yung karapatan ko ngayon na manggamot sa ospital na tinayo ni Dad. Inalis na rin ang mga buwing kamino. Mahal, hindi pa tapos ang laban. Pwede mo i-appeal yung suspension. Lahat ng ginawa ng papa mo, paninindigan ng mga magulang mong hindi yun makukuha ng buwan kamino sa'yo. Ang pamilya mo pa rin yung magbibigay ng lakas para patuloy kang lumaban. Kasama na ako doon. Nakuha na natin ang ospital, napatanggal na natin ang charity ward. At ngayon, nakuha na natin ang loob ng board. Natutupad na lahat ng plano natin. Hindi malayong mawala sa landas natin ng tuluyan ng mga Salazar. Once and for all.
Para sa tuloy-tuloy na tagumpay ng pamilya natin. Cheers! Cheers. Cheers. Hinayaan mong masuspend si Philip? Hindi mo man lang siya pinagtanggol? Pinagtanggol ko siya. Pero hindi ko hawak ang desisyon ng board. Alam mo, Dad, hindi naman mangyayari yon kung hindi mo pinapasok yung Buen Camino sa ospital. Alam mo naman kung bakit napag-usapan na natin yun, di ba? Bakit? Dahil kailangan ng pera ng ospital na yan? Dahil kailangan mong iligtas yung ospital? Oo. Puro ka na ng ospital! Eh bakit? Ano ba pinag-uusapan natin? Di ba yung ospital? Dad, ilang taong malapit pa ba sa'yo yung kailangan mong bitawan para sa ospital na yan? Ha? Ilan? Binitawan mo na nga yung pamilya natin eh. Pati ba naman si Philip bibitawan mo? Nilaban ko rin naman yung pamilya natin. Alam ko. Pero kung pinaglaban mo yung pamilya natin, kung paano mo ipinaglaban yung ospital, edi sana buo pa tayo. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin, Lucas. Alam kong iiwan mo ako kapag nalaman mong si Claire ay si Olivia. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi mo maduklasan yun. Malungkot rin ako para kay Philip. Pero huwag mo nang awayin si Dr. Serrano. Hindi rin naman niya kasalanan yung nangyari. I'm just disappointed. Talaga naman nakakaawa si Philip eh. Parang hindi na siya naubusan ng problema. Alam mo, Emil, ever since napangasawa niya yung Claire na yun, hindi na natapos yung kamalasan niya. Una, nawala sa kanya yung ospital. Pangalawa, nagsara yung charity ward. Tapos ngayon, suspended siya. Paano mo naman na-connect kay Claire yung mga problema niya? Eh, malinaw naman ng mga buwan kami na may kasalanan nito. Ewan ko. Basta iba pakiramdam ko sa Claire na yan. Pahamak siya. Malas siya. Lalo pat kamukha niya si Olivia. Ewan ko sa'yo, Sophia. Tigilan mo na nga yan. Mauna na ako. Maaga pa ako bukas. Boss, bayad ko. Kami dalawa. Ang corny mo, party pooper. Umuwi ka na rin. Nakita ko lang na magkasama kayo ng wife ni Salazar. Di ba ex mo si Salazar? Tapos kaibigan mo yung asawa niya. Pasensyahan na lang tayo, Philip. Pero mukhang kailangan kong gamitin ang mortal mong kaaway para tuluyan kang mailayo sa Claire na yan. Hello, Sofia. Andito na ako. Naku, Claire, sorry sobrang traffic. Baka malate ako. Okay, no worries. Mag-aantay na lang ako dito. Ingat ka. Okay, thank you.
Sofia, nandito na ako. Naku, Lucas, sorry Traffic kasi, baka di na ako makadating. Claire? Wait, please. Please stay. Alam ko na hindi dapat kita hinawakan nung nasa party tayo. Hindi ko lang napigilan yung sarili ko. I'm sorry. Sa tuwing nakikita kita, pakiramdam ko kasama ko si Olivia. Nabubuhay si Olivia dahil sa'yo. Bumabalik lahat ng alaala naming dalawa. Naaalala ko yung wedding day namin ni Olivia. Suot niya yung wedding dress niya. Tinitingnan ko siya. Tinitingnan ko yung mukha niya. Napakaganda niya. Nakapag-apologize ka na. Okay na tayo. Nakuha ko na nga pala yung mga dokumentong pinadala mo sa akin. At balita ko, bumaliktad daw yung nurse na tetestigo para sa'yo. Gusto ko lang, attorney, na i-apela yung desisyon ng board. Sa tingin niyo ba, ano yung pwede natin gawin? Makakabuti dyan kung makakahanap ka ng bagong witness na tetestigo para sa'yo. Ngayon, ang gagawin natin aaralin kong mabuti yung kaso. At titignan ko kung ano magagawa ko. Oh, siya. Good luck. Ako'y mauna na. Thank you, attorney. Ingat, Philip. Raul, may balita ka na. Hinahanap ko Principal Maceda, Doc. Pasensya na natatagalan na. Madulas talaga tong pulis na to. May mga lead ka na ba? Marami pero di ko alam kung alin ang uunahin ko. Di bale, magtulungan tayo para mapabilis tayo. Salamat ho. Salamat din. At hindi mo tinitigilan yung kaso ni Dad. Opo. Para po ito kay Doc Severino. Salamat, Raul. Itatago mo ang nalalaman mo tungkol sa mga puntod niya. Walang dapat makaalam nun. Naku. Kulang pa to, Mama. Malang katahimikan ko. Sapat na ba yan? Tiba-tiba ako dito. Huwag ka mag-alala, Ma'am. Hindi ko umibig ko. Mabuti. Makakaalis ka na. Huwag na huwag mo akong double cross. Alam ko kung saan ka nakatira.
ka na. Busy day. Yeah. Ang dami lang namin kailangan asikasuhan sa office ko ng mga staff ko ngayon. Ikaw? Busy rin. Kung hindi ka napadaan ng ospital, ah. It's like I said. Busy lang ako sa office. Sana hindi ka nagsisinungaling sa akin, Lucas. Sana talagang tinanggal mo na sa isipan mo ang Olivia yun. Go ahead. Kamusta yung meeting niyo ni Attorney Escario? Aralin niya daw muna yung kaso. So, habang ginagawa niya yon, focus na lang muna ako sa investigasyon ng pagkamatay ni Tad. Habang wala pa akong ginagawa sa ospital, doon ko muna itutuon yung oras ko. Basta mag-iingat ka palagi, ha? Eh, ikaw, kamusta naman yung araw mo? Wait, please. Please stay. Okay lang. Wala namang espesyal na nangyari. Okay, naliligo muna ako. Hindi ko gustong magsikreto sa'yo, Philip. Pero masyado ka ng maraming iniisip ngayon. Ayokong dumagdag pa sa mga problema mo. Huwag kang mag-alala. Iiwasan ko si Lucas. Hindi siya makaka-apekto sa atin. Batch, hiningi daw ni Salazar yung report tungkol sa tatay niya. Ano pa bang gusto niya malaman? Matagal na sarado yung kasong yun, ah. Ayaw pang patahimikin yung patay. Eh baka nga walang pagkakabalahan. Paano kasi nasuspindi dun sa ospital na yun eh. Dahil sa ginawa niyang pagtulong, paggamot dun sa pusaka na Dimayuga na yun. Nasuspindi siya? Bakit? Di ba ginagawa niya lang yung trabaho niya bilang isang doktor? Sa balita ko, wala naman doon nasaktan na tao doon sa ospital. Nagtatanggol mo pa. Eh kasalanan naman niya yun eh. Tumulong siya doon sa kriminal na yun. Palibhasa kasi galing sa laing kriminal eh. Di ba nga nagpakamatay yung tatay nun? Dahil nabalita sa lahat na killer doctor siya. Dapat lang yun sa kanya. Sa ngayon, sinisiguro naming bantay sarado ng aming departamento si Dimayuga nang hindi na ho siya makakapanggulo pa ulit. Sir, salamat po sa oras ninyo. Walang anuman ho, Miss Dominguez. Wala na po ako. Thank you. Ma'am Sabrina, napadaan ka ulit. Oo. Nanghingi lang ako ng follow-up para doon sa kaso ng Dimayuga. Ganun ba? Sayang, hindi mo naabutan si Salazar kanina. Nagpunta din dito eh. Eh di sana pati siya na-interview tungkol sa pagkasuspindi niya. Nagpunta dito si Philip Salazar? Bakit daw? Humingi siya ng kopya ng police report sa pagkamatay ng tatay niya. Hindi nga rin namin alam kung para saan. Eh, matagal nang sarado yung kasong yun. Si PO3 Paras. Kanina pa po umuwi, ma'am. Alam mo ba kung saan siya nakatira?
eggs? Ha? I said, do you want more eggs? Yeah, sure. Tatago mo ang nalalaman mo tungkol sa mga puntod. Walang dapat makaalam mo. Huwag ka mag-alala, ma'am. Hindi ko umibiglo. Kaya ka ba maaga ngayon? I'm sorry, ano yon? Tinatanong ko kung may meeting ka, kaya ka maaga. Wala. May kailangan lang akong asikasuhin. Ikaw? May importanteng pupuntahan lang. Tinitingnan ko yung mukha niya. Napakaganda niya. Alaala ko ba yun? Bakit ko nakita ang sarili ko na nakasuot ng wedding gown? Hindi naman yun ang suot ko sa kasal namin ni Philip. Tsaka ang sabi ni Philip, sa West kami kinasal. Posible kayang parte ng alaala ko ang panaginip ko? Pero bakit hindi sila nagtutugma sa mga bagay na alam ko? Pinaglalaroan lang ba ako ng isip ko? Bakit mo ito ginagawa? Gusto kong makuha si Philip. Hi, Claire! Coffee tayo? Ganda no, ma'am. Wala pang 3 taon yan eh. Sigurado ho kayo? Wala pa ang mural na to ng mga panahong dapat kinulay ng picture na to. Niloko mo ko, Philip. Wala bang iba pang taong nakakakilala sa akin na sasagot sa lahat ng mga tanong ko? Kayo raw ho yung naglibing sa mga to? Hindi ako nagbibig sa mga. Teka ho! Hindi ko dapat sinasabi to eh. Walang bangka yung mga puntod na yun.